maranasan ang ating Diyos. Maranasan natin ang presensya niya na kumikilos sa lugar na ito. Sapagkat yun ang patuloy nating sinisik. Ang maranasan siya. Ang makita na kumikilos ang Panginoon sa bawat isa. Na yung ating mga puso ay patuloy na nagpapakumbaba. Yung ating mga puso patuloy na ibinibigay yung pinaka-the best na worship na deserve ng ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Purihin po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Praise you. Hallelujah. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes. The whole earth shakes. Yeah. I see His love. I see His love and mercy washing over all our sin. The people sing, the people sing. Hosanna, Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Oh, we worship you, Lord. I see a generation rising up to take their place with selfless faith, with selfless faith. I see a near revival staring as we pray and seek. We're on our knees. We're on our knees. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. 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 Sing Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest.
Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Hosanna, Hosanna, Hosanna in the highest. Minsan pa, Hosanna. Hosanna. Hosanna in the highest. Hosanna in the Panginoon, sa umagang ito, hayaan niyo, O God, patuloy naming ibigay sa inyo ang aming mga papuri. Hayaan niyo, Panginoon, na patuloy kang mataas sa aming mga buhay. Ikaw ang madakila. Ikaw ang mapapurihan, Panginoon. Sapagkat, Panginoon, sa iyo lamang ang lahat ng papuri. Sapagkat ikaw ang tunay na Diyos at ikaw ang karapat-dapat sa lahat ng pagdakilang ito. Kaya nga, Panginoon, kumilos ka at patuloy niyo pong linisin ang aming mga puso. At linisin niyo, Panginoon, ang lahat ng aming lalakaran, Panginoon. At hayaan niyo, Panginoon, na magawa namin ang lahat ng ninanais niyo para sa amin. Ihanda niyo ang aming mga puso. Ihanda niyo ang aming mga isipan sa kung ano, Panginoon, ang gagawin niyo pa po sa bawat isa sa amin, Panginoon. O God, ito po ang aming mga buhay, patuloy na ibinibigay namin sa inyo. Kaya, Panginoon, sa inyo po ang lahat ng papuri. Sa inyo ang lahat ng pagdakila sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise God. Sabi po sa Isaiah 41:9-10, I have called you back from the ends of the earth, saying, you are my servant, for I have chosen you and will not throw you away. Don't be afraid, for I am with you. Don't be discouraged, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will hold you up with my victorious right hand. Kaya po, sa patuloy nating pag-raise ng ating mga banners, hayaan natin, nakasama natin ang Panginoon. Amen. At patuloy natin i-proclaim ng ating Panginoon ay ang tunay na God. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon. Praise the Lord. Hallelujah.
flooding over me. The night is lifted, heaven over me, flooding over me, and I can't contain it. My cup overflows. My cup overflows. Praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great things. His banner over me, His love, His love. Hallelujah, your light. Your light is over me, flooding over me. The night is lifted, heaven over me, flooding over me. I can't contain it. My cup, my cup overflows. Praise the Lord. Praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great things. His banner over me, His love, His love. Praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great things. His banner over me, His love, His love. His banner over me, His love, His love. Your light is over me, lighting over me. The night is lifted, heaven over me, lighting over me. I can't contain it. My cup overflows. My cup overflows. Praise the Lord. Praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great things. His banner over me, His love, His love. Praise the Lord. Praise the Lord with all my heart. Praise Him, for He has done great things. His banner over me, His love, His love. His banner over me, His love, His love. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Woo! You brought the sunshine in, turned the dark to day. You made the shadows flee away. You opened up my eyes to a new and living way. The dawning of a brand new day. Praise the Lord. Woo! With all my heart, praise Him, for He has done great things. His banner over me, His love, His love. Praise
God, hallelujah. Patuloy ka naming pupurihin, O God, sa mga oras na ito. Patuloy na sasambahin ka, Panginoon, sa Espiritu at katotohanan. Sapagkat, Panginoon, tunay na kulang lahat ng aming mga pananalita na kayang sabihin sa inyo. Subalit, Panginoon, tanggapin niyo ang aming mga papuri. Papuri sa inyong pangalan. Papuri upang ikaw ang madakila, Panginoon, sa aming mga buhay. Hallelujah. Praise you, God. Hallelujah. All my words fall short. I got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do, but every song must end, and you never do. So I throw up my hands and praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Sing I've got one response. I've got just one move. With my arms stretched wide, I will worship you. So I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. And I throw up my hands and praise you again and again. So that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king, except for a heart singing hallelujah, hallelujah. So I throw up my hands and praise. It's a hallelujah, hallelujah.
God, meron kaming mga hallelujahs na kayang ibigay sa inyo. Kaya patuloy niyo po kaming punuin, Panginoon. Patuloy niyo kaming punuin ng Holy Spirit, Panginoon. At patuloy naming ma-pour out lahat ng aming mga hallelujah sa inyo, Panginoon. Na nagmumula sa aming mga lungs, Panginoon. Isisigaw namin ang aming mga papuri sa inyo. At hinding-hindi kami matatakot. Hinding-hindi kami mananawa na isigaw ang lahat ng papuri na nararapat sa inyo, God. Hallelujah! Shy on me, lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your soul, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Come on, my soul, oh, don't you get shy on me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. So come on, my soul, yes, don't you get shy of me, lift up your song, 'cause you've got a lion inside of those lungs. Get up and praise the Lord. Yes, so come on, my soul. Hallelujah. Lift up your soul. Yes. Ito ang aming papuri sa inyo, Panginoon. Praise the Lord. Praise the I throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I've nothing else fit for a king except for a heart singing hallelujah, hallelujah. Minsan pa. And praise you again and again, 'cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I'm nothing else fit for a king. Yes, God. Yes. Hallelujah. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up
and get ready because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's Associate Pastor, Pastor John David Bautista. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. This year, our theme is taking ground. Meaning, hindi lang tayo magse-celebrate na may open gate. Lalakad tayo through the open gates. Hindi lang tayo matutuwa na may change. We will move forward. Today, I want to ask you a very important question. Kapag nag-open na ang gate, ready ka pa ba talagang tumawid? Ready ka bang mag-move forward? Kapag dumating na yung more, ready ka ba to handle it? Because sometimes the biggest danger is not the wall. The biggest danger is what happens in our hearts when the gate opens. Parang isang airplane na ino-operate ng isang piloto. Kapag sumakay ka sa airplane, napapansin natin or napapanood natin sa mga movies, bago mag-take off ang isang eroplano, ang daming ginagawa ng piloto. May checks, may switches, may dials, may communication. At ang pinaka nakakatuwa dito, hindi ito ginagawa, hindi nag-checklist ang mga piloto dahil hindi siya marunong, hindi sila maaalam. Ginagawa ang checklist dahil sobrang bigat ng kanilang daladalang responsibility. Kasi isang maliit na pagkakamali, pwedeng mag-cause ng malaking crash. So the checklist is not punishment. It's a preparation. Mga kapatid, blessing is like take off. Kapag lumipad ka na, mas mataas ang level, mas malawak ang territory. Pero, mas kinakailangan natin na maging ready. Kinakailangan ang puso natin ay handa sa kung anong pwedeng mangyari. Ready pa rin tayo na mag-surrender sa Panginoon. Some of us are praying, Lord, itaas mo ko, i-promote mo ko, i-bless mo ko, i-enlarge mo ang aking territory, i-enlarge mo ako. Pero minsan, ang Lord ang sinasabi sa atin, anak, I love you, pero before I give you altitude, I need to check your attitude. Because not all people fail in the pit. Many fail in the palace. Bakit pit? Bakit palace? Yan po yung ating pag-aaralan today. Church, are you ready for more? Because the blessing itself can become the real test. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin ang Luke 16 verses 10 to 12. Whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. So if you have not been trustworthy in handling well, who will trust you with riches? And if you have not been trustworthy with someone else's property, who will give you property of your own? Tayo pong lahat ay tumungo at manalangin. Father God, sa oras na ito, Panginoon, kami nagpapakumbaba at nagpapasakop sa iyong kapangyarihan, O God. Lord, we know that you have a wonderful, great purpose sa aming mga buhay, O God. Kaya Lord, patuloy naming ibinibigay sa iyo ang aming pagtitiwala at sinusurrender namin ang aming mga buhay sa iyo. Patuloy mo kaming turuan, patuloy kang kumilos sa aming mga buhay at magpakahayag ka sa amin, O God. Baguhin mo kami, O God, from glory to glory, O God, at maging foundation naming matibay na matibay ay walang iba kundi ang iyong mga salita, Panginoon. Sa iyo po ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Palakpakan po natin ang Lord. Tanungin mo ngayon katabi mo, are you ready for more? Yes, ang daming mga gagawin ng Lord. Last week was season shift. Today, heart check ang ating gagawin. Because before God gives you more ground, He makes sure you can carry it without losing Him. Kasi, ang tayo ay tinetest ng Lord kung ready ba tayo sa bigger blessings lagi. Pag naririnig natin yung salitang test, feeling natin, punishment agad. Parang exam na ang goal ay ipahiya tayo. As if life is trying to prove we are not enough. But in Scripture, maraming beses ang test is not to destroy us. It actually reveals who we are. At ang test ay prepare
kung sino tayo at kung ano yung prepare ng God para maging tayo. Test is not God's way of saying, bagsak ka. Test is often God's way of asking, can I trust you with more? Diba? Imagine mo ngayon, tinatanong ka ng Lord ngayon, pwede ba kitang pagkatiwalaan with more? Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, career, business, ministry, your family, your relationship, can I entrust you with something more? Diba? Or ngayon pa lang pag chinecheck na natin ang puso natin, naku Lord, wag mo muna akong i-bless, hindi pa ako ready. Diba minsan ganun ang prayer natin? Pero in order for God to give us with more, kinakailangan ready tayo sa mga blessing. James 1:2-3 says, consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials of many kinds, because you know that the testing of your faith produces perseverance. So church, bago mo sabihin, Lord, bakit may test? Maybe the better question is, Lord, ano ang hinuhubog mo sa akin through this test? The whole Bible is filled with people who were tested before they were entrusted with great blessings, di ba? Sa Bible, simula pa lamang ng Bible, makikita na natin meron na agad test ang Lord. Kay Adam and Eve, the test of trust. Yan. Kung babasahin natin ang Genesis, may instruction ang God sa kanila, may boundary ang God sa kanila, hanggang dito lang gagawin nyo. Bawal nyo itong kainin. Ito lang ang pwede nyo kainin ng mga bunga ng puno. Itong isa, hindi pwede. At ang tanong sa kanila, will you trust God's wisdom or your own desire? Si Abraham, the test of surrender. Ang tanong sa kanila, do you love the giver more than the gift? When he was asked to offer his son. Si Moses, the test of calling. Laging sabi ni Moses, hindi ko kaya. Pero ang tanong kay Moses, will you obey even when you feel inadequate? Ang mga Israelita, nung sila ay nasa wilderness, they were being tested of their independent or their dependence to God. Ang tanong sa kanila, will you trust God daily even without certainty? Hindi sila sigurado sa kakaharapin nila, pero will you trust God? Si David, the test of waiting. Inanoint siya, ilang taon siya, ang dami niyang pinagdaanan bago siya maging king. At ang tanong sa kanya, can you wait without becoming bitter? Si Daniel, the test of conviction. Ang tanong sa kanya, will you stay holy in an unholy culture? At si Peter, the test of failure and restoration. Will you come back after you fall? At kahit nga si Jesus, kung ating titingnan, siya din mismo na test. Pero, He passed the test perfectly, the test of life, so He can help us in ours. At alam natin, kung tayo ay dumadaan sa mga pagsubok, sa mga testing, wala tayong ibang pagkukuhanan ng lakas kundi ang Panginoong Jesus. So church, here's the pattern. Before promotion, merong testing. Bago ang territory, merong training. Before taking ground, there is heart checking. Last year, Unshaken, we learned to stand na hindi dapat tayong natitinag sa lahat ng mga pagsubok, problema, at anumang mga kaharapin natin dahil ang Panginoon natin ay isang unshaken God. And this year, we will take ground. We will advance. Tayo ay lalakad na. Hindi pwedeng nakatigil lang tayo palagi. Pero, isang reminder po sa atin, you can't take new ground if your heart collapses under blessings. Hindi ka pwedeng maka-advance kung ang puso mo ay hindi nakakapasa sa test of blessings. Naniniwala ba tayong blessed tayo nitong mga nakaraang mga taon? Taas ang kamay ng blessed. Amen. Ang daming blessed. Sige po. Congrats po sa inyo. Pero kapatid, isang reminder today, hindi tayo magiging matagumpay kung blessings din pala ang magpapalayo sa atin sa Lord. Di ba minsan ang tagal-tagal nating maraming mga pinag-pray nung binigay ng Lord, yun din pala ang magiging dahilan para mag-say no ka sa Kanya. Nakakalungkot po iyon. And that brings us to our main character today. Ang ating pag-aaralan ay ang buhay ni Joseph. Napakaganda ng story ni Joseph kasi he was tested in 3 main seasons. Una ay pit, and then prison, and then palace. Sa pit, tinapos siya sa balon at yun yung season of pain and betrayal. And then siya ay napunta sa prison, yung kanyang season of waiting and injustice.
At yung siya ay nakarating na sa palace, the season of blessing and influence. Nakaka-excite yung palace. After the pain, after ng waiting season, merong palace palang tayong iniintay. Pero ang katotohanan, many people survive the pit, many people endure the prison, but not everyone can handle the palace. Can you actually handle the blessings of the Lord na nakahanda na? Ready ba tayong tanggapin yung mga pagpapala? Palagi nating naririnig yung question na, can you stay faithful even if life is hard? Pero ang question talaga natin today, can you stay faithful when life becomes good? Diba? Kasi minsan, okay na ang lahat eh. Ang saya-saya na. We're so blessed. We have everything that we need. May mga trabaho na, may mga pangangailangan na, nakagraduate na ang lahat ng anak mo. Hayahay ka na sa buhay. Pero ang tanong, can you stay faithful even when life is finally okay? Kasi ang daling manalangin, ang daling maging faithful sa Lord kapag wala kang choice kundi maging faithful sa Lord. Pero now that you have backup plans, now that you have mga iba pang pwedeng, mga layoff, pwede mong pagbagsakan, magka-problema, okay lang, meron akong ekstrang pera. Ngayon na ganun, sa Diyos ka pa rin ba nagtitiwala? So today, we ask ourselves, am I ready for more? Today, ating balikan ang buhay ni Joseph, isang anak, isang kapatid, isang lingkod ng Diyos, so dumanas ng pain, betrayal, injustice, and eventually blessing and great influence. Paano niya hinandle at paano siya nanatiling faithful sa God in the pit, in the prison, and in the palace. Kung babasahin natin yung Genesis 37, ito po ay assignment nyo na po. Ano po? Babasahin nyo sa bahay itong section tungkol kay Joseph. Pero ikikwento ko po sa inyo ang nangyari sa kanya. He went through a test of pain to see if he will still be faithful even when life is taken away from him. Ang tanong sa kanya nung siya ay nasa pit season, will you still be faithful kahit ang buong pinanghahawakan mo sa buhay mo ay agawin sa iyo? Joseph was young. Siya ay yung love ng kanyang tatay. Siya yung favorite na anak ng kanyang tatay to the point na binigyan pa siya ng isang mamahalin at makulay na roba na nagsisimbolize ng favor ng kanyang tatay sa kanya. And si Joseph, meron siyang dream na nanggaling sa Panginoon. In short, meron future si Joseph. Pero sometimes, having a dream doesn't protect you from pain. Dadanas at dadanas tayo sa mga pagsubok. Even though you know you are set for greatness, alam mong dadaan ka pa rin sa mga sakit, pigati ng buhay. Sabi po sa Genesis 37:23 to 24, when his brothers saw him, they stripped him of his robe, the robe that represented favor, and they threw him into the pit. Itinapon si Joseph sa balong malalim. Dahil sa inggit ng mga kapatid niya sa kaniya, dahil sa dream na meron siyang napanaginipan niya at ang sabi sa kanya ng dream niya, lahat ay yuyukod sa kanya, ang araw, ang buwan at ang mga tala. Lahat ng yun pinangahawakan niya, biglang nawala. Imagine that moment, one day, you're walking in purpose and then the next day, nasa isa ka ng balon, mag-isa. One moment, may pangharap ka, ang laki-laki ng future mo, then the next moment, parang wala ka ng direction. Di ba nangyari na yun sa ating mga buhay? Kahapon ang saya-saya, tapos biglang boom, bagsak lahat. Akala mo okay na, biglang wala na naman lahat. Simula ka na naman, back to zero. Church, the pit was not an accident. It was part of the test. Hindi para i-destroy si Joseph, but to reveal what was really in his heart. Ang pit moment na ito ni Joseph ay nagtatanong sa kanya, will you trust God when everything is taken? Si Joseph, nawala ang lahat sa kanya, his position, his protection, his family, his comfort. Pero kung mapapansin natin at mababasa natin, he did not lose God. Never siyang iniwan ng Panginoon. Genesis 39:2, the Lord was with Joseph. Kung babasahin natin tuloy-tuloy, yung section, sinabi doon na ang Panginoon ay naki Joseph. Sa mga buhay natin, na tayo mga tagasunod ng Diyos, oo, may
may mga pagkakataon na aalisin ng Panginoon or ng God yung robe na suot-suot natin, yung favor ng tao, yung symbolism na fine-favoran tayo ng tao, pero hindi aalisin ng Diyos ang kanyang presensya sa ating buhay. Amen? Minsan, tinatanggal ni Lord yung external favor para mabuo ang ating internal faith. Amen? Para kapag nagre-renovate ng isang bahay, hindi ka pwedeng magdagdag ng mga bagong structure basta-basta kung hindi mo muna tatanggalin yung mga luma. So, sa pagtatanggal ng mga luma, sa renovation, maingay, magsisira ka ng pader, magiging magulo, mukhang nasisira ang lahat, pero ang goal is not destruction. Amen? It's a preparation. So kung ang buhay mo ngayon, feeling mo parang sinisira yata ng Lord ang buhay ko, hindi niya dinedestroy ang buhay mo, pero prepare ka niya sa isang panibagong renovated at magandang buhay. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Church, minsan ganun ang pit season natin. Mukhang winawasak lahat, pero ang totoo, inaayos ng Diyos ang foundation. Anong naging response ni Joseph sa pit season niya? Nagreklamo ba siya? Wala sa Bible or anumang verse sa Bible ang nagsasabing Joseph complained, Joseph cursed God, or Joseph quit. Hindi ibig sabihin ay wala siyang pain na naramdaman or hindi siya nahirapan. Kundi hindi niya pinayagan na ang pain ay baguhin ang kanyang character. Mga kapatid, wag mong hahayaan na yung mga pinagdaraanan mo sa buhay, mga pagsubok, problema, ay maging dahilan para baguhin ang character na inilagay sa iyo ng God. Yung character na dapat ay nasa iyo ay mapalitan ng character na hindi dapat. 1 Peter 5:10, doon pag binasa po natin sinasabi dyan na after pain and suffering, merong restoration, my strength, and we become firm and steadfast. Oo, inaalaw ng God na may mawala sa atin. Minsan, inaalaw ng Lord ang pit season. Pero remember, what God allows to be taken away will never cancel what God has promised. The pit does not delete the dream. The pit prepares the dreamer. Kapatid, maaari ngayon, ikaw ay nasa pit. Ikaw ay nasa hukay. Nasa malaling balon na parang wala nang magsasalba sa'yo. You lost something. You were misunderstood. You were betrayed. And you were removed from something you loved. Let me encourage you. Let the Word of God encourage you. You are not forgotten. You are not disqualified. You are just being tested right now because more is coming. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Mas marami ang darating. Mas marami pa ang inihanda ng Panginoon dahil hindi pa siya tapos sa iyo. Sabihin mo sa katabi mo, hindi pa siya tapos. Psalm 66:10, for you, God tested us. You refined us like silver. Silver is refined in fire. Sa apoy po ito dinadarang, hindi dahil ito ay worthless, pero dahil ito ay valuable. Para lumabas lalo yung kanyang value, kinakailangan siyang madarang sa apoy kasi nagiging pure siya as long as nakababad siya sa apoy. Church, wag po nating i-rush ang ating mga sarili na mawala agad doon sa pit. Kung nandiyan ka sa season na yan, wag ka namang tumambay, pero wag kang magmadali na makaalis. Instead, ang hanapin mo ay ang learning na binibigay sa iyo ng Diyos. Ang turo na binibigay sa iyo ng Diyos. Kung bumagsak ka, kung nagka-problema ka, ano ang tinuturo sa iyo ng Diyos? Ano ang mensahe sa iyo ng Diyos? Huwag mong hayaang matapos ang mga problema ng walang growth. Huwag kang papayag na wala kang dalang panibagong lesson. Because those who pass the pit test are trusted with the palace. Pagkatapos ng pit, si Joseph, ibinenta siya as slave. Pero biruin nyo, kahit sa bahay ng iba or under siya ng leadership ng ibang mga tao na hindi niya kaano-ano, he remained faithful. He was still being shaped by God. Binenta siya at naging alipin siya ni Potiphar. He was faithful when no one was watching. Ito po yung test of integrity. Kaya ba nating maging faithful kahit
wala nang nakatingin sa atin, kahit walang nagbabantay sa atin. From paboritong anak, naging pagmamayari lang siya ng ibang tao. Wala siyang title, wala siyang control, wala siyang pamilya. Pero kahit ganon, pansinin natin sa Genesis 39 verses 2 to 4, the Lord was with Joseph so that he prospered, and he lived in the house of his Egyptian master. When his master saw that the Lord was with him, and that the Lord gave him success in everything he did, Joseph found favor in his eyes and became his attendant. Potiphar put him in charge of his household, and he entrusted to his care everything he owned. Grabe yung tiwala na binigay sa kanya. Walang position si Joseph, pero meron siyang character. At tandaan natin, character always attracts favor. Ang character, kapag ang character natin ay tama at naka-align sa character ng God, maa-attract natin ang favor ng Lord. Ito po ay isang integrity test sa atin. Sino ka kapag walang nakatingin? Tanungin mo ngayon katabi mo, sino ka? Sino ka dyan? Yeah. Sino ka dyan? Sino ka ngayon sa work na matagal mong pinag-pray? Sino ka kapag nandun ka na sa office or kapag nagwo-work ka na ang tagal mong pinag-pray, pinilagay mo sa prayer request, talagang iginabang mo sa pananalangin, pero nung nandiyan ka na sa work na yan, sino ka na ngayon? Ano nang ginagawa mo? Anong character na pinapakita mo? How is your character now? Nung binigay na ng Lord yung family na pinag-pray mo, ito na yung family na gusto ko. Yung career na gusto mo, nung binigay na sa'yo, ano nang pag-uugali mo? Yung promotion na hinihingi mo nung binigay sa'yo, anong nangyari sa'yo? Did you become better? Or lumala ka? Or naging mas masama ka? Pinagkatiwalaan si Joseph sa bahay ni Potiphar. Promoted siya, may responsibility na siya, at doon dumating ang test. Genesis 39:7, after some time, the wife of his master looked at Joseph and said, dahil si Joseph ay isang Jewish man, so maganda ang balat, mapungay ang mata, yung talagang gwapo, so na-in love yung asawa ni Potiphar at ang sabi sa kanya, come to bed with me. Okay na ang lahat, umuusad na, parang nakaka-move on na unti-unti si Joseph. Tapos, isa na namang test. Dumating ang temptation after ng promotion. Hindi lahat ng test dumarating kapag mahirap ang buhay. Minsan dumarating ang test kapag gumaganda na ang sitwasyon natin sa buhay. At kinakailangan aware pa rin tayo sa mga ganong pagkakataon. Pero ang naging response ni Joseph, Genesis 39:8-9, how then could I do such a wicked thing and sin against God? Sabi niya, hindi ko yun magagawa. Hindi niya sinabing, mawawalan ako ng trabaho. Yung pagsunod niya sa Panginoon ay hindi naging rason para tanungin niya, mawawala ang aking career, mawawala ang pinaghirapan ko, masisira ang pangalan ko. Ang sinabi niya, paano ako magkakasala sa Diyos? Ang concern niya, hindi ko kaya nasaktan ang damdamin ng Diyos. Integrity is not about avoiding trouble. Integrity is about honoring God kahit may kapalit. Amen? Integrity can be costly. Mahal po ang integridad, pero lagi po yung worth it. Sino ka kapag walang nag-check ng phone mo? Walang nakakakita ng ginagawa mo online. Walang nakakaalam ng iniisip mo. Walang nag-hold sa iyo accountable kapag wala ka na sa church at mag-isa ka na lang. Ang ginagawa mo in private, yun ang magdedetermine kung hanggang saan ka dadalhin ng Diyos sa public. Kung gaano ka magiging great sa harapan ng mga tao sa paligid mo. Luke 16:10, whoever can be trusted with very little can also be trusted with much. And whoever is dishonest with very little will also be dishonest with much. This is the cost of integrity. Tumakbo si Joseph, iniwan niya ang kanyang balabal. Sabi sa Genesis 39:12, she caught him by his cloak and said, come to bed with me. But he left his cloak in her hand and ran out of the house. Nawala ang position niya, nasira ang reputation niya, binaligtad siya ng asawa ni Potiphar at siya ang pinagbintangan na siya ang may masamang intention sa kanya at gusto siyang gawa ng masama. Ang nangyari kay Joseph, nakulong siya. Minsan sa paggawa natin ng tama, nagmumukha pa tayong talo.
Nagpumukha pa tayong masama. Na tayo pa yung parang may sinasayang na bagay when we do the right thing. Sa business, sa trabaho, sa relationships, sa school, sa ministry. Di ba parang ang norm na ngayon sa mundo ay yung mali sa atin, yun na yung tama sa labas. Na kapag hindi mo ginawa itong uso, pag hindi mo ginawa yung ginagawa ng the rest of the people around you, you are weak. You are a loser. At mahina ka. Di ba? Pero kapatid, reminder sa atin today, integrity may cause you comfort today, but it will protect your calling tomorrow. Wag na wag mong hahayaan na ang iyong lack of integrity ang sisira sa napakalaking blessing na iprepare ng Diyos sa iyo. Joseph chose prison with a clean heart over promotion with a guilty soul. Sabi nga, character will take you where talent cannot sustain you. Church, pwedeng sobrang talented ka. Pwedeng sobrang galing mo sa lahat ng mga bagay. Ang dami mong alam, matalino ka, madami kang experiences sa buhay, pero character ang magpapatagal sa iyo. Sabihin mo nga, character. Baka today, may integrity test ka, kapatid. Baka ngayon, tinetest ka, ngayong season na ito, nandito ka sa integrity test. May shortcut na alam mong mali, pero natetest ka na, gagawin ko kaya yung shortcut para mabilis na. Ayoko nang dumaan sa mga kung ano-anong proseso. Maglalagay na lang ako ng pera sa ilalim ng table. Mga ganun, di ba? May compromise na parang okay lang naman, hindi naman siya big deal, maliit na pagkakamali lang, at natitempt ka na mag-give in. May secret na akala mo walang epekto, pero hindi mo alam, unti-unti ka na palang kinakain. Ang reminder sa atin ng Proverbs 4:23, above all else, guard your heart, for everything you do flows from it. Ang future mo ay nakadepende sa mga decision mo kapag walang nakakakita. Grabe no, si Joseph, ginawa na nga niya yung tama, pero siya pa yung nakulong. Ito actually ay nagtuturo at nagsasabi sa atin ng isang truth, isang katotohanan. Ang paggawa ng tama, hindi laging nag-aalis sa atin sa problema, pero laging kasama natin ang Diyos. Yun ang sigurado tayo. Meron tayong Diyos na kasama natin kahit doon sa mga problemang yun. Minsan, ginawa mo na lahat ng tama, parang ang daya-daya, ang unfair, sumusunod naman ako sa Lord, pero bakit nandito pa rin ako sa problemang ito? Huwag kang mangamba dahil ang mahalaga ay kasama mo ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amen? At ang nakakatuwa pa sa Lord, ino-honor niya ang kanyang promises. At nakikita niya ang ating mga paghihirap. And yes, if we remain faithful, mayroon talagang pagpapalang darating. Kaya kay Joseph, he was blessed abundantly. After siya i-betray, nakulong pa siya, nanatili siyang tapat sa Panginoon, at kahit dun sa mga kasama niya sa kulungan, naging tapat siya at naglingkod siya sa Panginoon. Sa mga tao sa paligid niya, pinakita niya ang pag-ibig ng Diyos. Pero ang pinakamaganda dito si Joseph, he remained faithful even when the blessing already came. Ito yung real test. Pag nandun ka na sa malaking pagpapala, nandun ka na sa great blessing na inintay mo na ang tagal-tagal, will you still be faithful to God? Mga kapatid, honestly speaking, madalas iniisip natin na tapos na ang test kapag tapos na yung hirap. Iniisip natin, Lord, kapag okay na yung lahat, magiging okay na rin ako. Pero ang totoo, mga kapatid, hindi doon natatapos ang testing. Minsan doon pa lang talaga nagsisimula ang testing sa blessings na meron tayo. Akala natin pag blessing, ending na. Pero actually, a blessing is another testing for another greater blessing. Si Joseph, from prison to palace, sabi po sa Genesis 41:39-41, basahin ko po. Then Pharaoh said to Joseph, since God has made all this known to you, there is no one so discerning and wise as you. You shall be in charge of my palace, and all my people are to submit to your orders. Only with respect to the throne will I be greater than you. Sa kulungan, hindi binawi ng God ang favor kay Joseph. Tahimik lang na nagwo-work si God sa likod ng eksena.
Yung integrity na akala niya, or akala, kung babasahin natin, no, habang binabantayan natin ang buhay ni Joseph, talo na si Joseph talaga, kawawa naman talaga to. Iniipon pala ng Diyos bilang credentials para sa kanya. Kaya pagdating ng Genesis 41, isang salita lang ng Diyos, biglang nag-shift ang season from unjust prisoner to second in command ng Egypt. Naging pangalawa sa pinakamataas sa Egypt. Naging governor siya ng Egypt kasi nasolusyonan niya yung problema. Nalaman niya na magkakaroon ng 7 years of abundant harvest and then 7 years of famine, taggutom. Ang daming nag-try na manghula ng panaginip ni Pharaoh pero walang nakahula. Alam natin ang naging kwento niya, naging blessing siya sa lahat ng mga tao, naging dahilan para malaman ng hari ang kanyang dapat gawin. Hanggang fast forward, naging kanang kamay siya ng hari. Pinakita lang nito na ang integrity, sometimes may delay, pero ito ay rewarding. Kaya wait ka pa ng konti. Tiis pa ng konti dahil ang integrity na iyong ipinapamuhay ay i-reward ng Diyos. Hindi ka man ma-justify agad ng tao, si God mismo ang magva-validate sa tamang panahon, sa tamang oras. From prisoner, naging ruler, walang gradual transition, biglang promotion, biglang authority. At dito pumapasok ang real test. Lalo na pag yung biglang blessing, na hindi mo ina-expect, biglang, wow, nandito ka na sa ganitong malaking pagpapala, paano ko to hahawakan? Paano ako makakapagpatuloy sa pagiging faithful? Minsan kasi mas okay pa yung dahan-dahan na parang prepare tayo ng Diyos. Pero sometimes i-allow tayo ng God sa mga ganitong pagkakataon na mabibless tayo mismo ma-overwhelmed. Pero ang tanong pa rin, will you still be faithful to God? The palace test. Who do you trust when you have more? Sa pit, wala kang choice, kundi umasa sa Diyos. Sa palace, may choice ka na. Pwede mong sabihin na kaya ko na mag-isa, na okay na ako, hindi ko na kailangan ng tulong ng Diyos. Pwede nang medyo hindi mag-pray kasi okay na, di ba? Ako naman ang gaganti ngayon. Pwedeng daladala niya yung bitterness niya na makakaganti na ako sa mga kapatid ko, sa mga nagbenta sa akin, sa mga taong pinahirapan ako. Pwede niyang balikan ang asawa ni Potiphar, di ba? Para makaganti or makapagyabang man lang. Basically, yung trauma pwedeng mag-resurface sa maling paraan. At dito, madaming nadadapa. Yung mga unresolved issues, yung mga problema natin. Kapag may pagpapala, akala natin, meron na tayong lisensya upang maging less faithful sa Panginoon. Deuteronomy 8:17-18 says, "You may say to yourself, my power and the strength of my hands have produced this wealth for me. But remember the Lord your God, for it is He who gives you the ability to produce wealth and so confirms His covenant, which He swore to your ancestor as it is today." Tingnan natin ang puso ni Joseph. Joseph's heart in blessing. Genesis 41:16, sabi niya, nung tinatanong na siya ni Pharaoh, kaya mo ba? Sabi sa kanya, I cannot do it. Joseph replied to Pharaoh, but God will give Pharaoh the answer he desires. Humble pa din, no? Si Joseph, napaka mapagpakumbaba. Promoted pero dependent pa rin siya sa God. Blessing does not change you. It actually reveals you. Sabi nga nila, ang pagpapala ay hindi ka supposed ibabaguhin. Pero ang mangyayari dito, i-reveal ang tunay na ikaw. Di ba, lagi nila sinasabi, nababasa ko sa Facebook, ang pera daw ay i-reveal ang tunay mong pagkatao. Kapag may pera ka na, ayan na, labas na ang mga ugali. Di ba? Pag wala daw pera, ang babait. Pag nagkapera, ang yayabang na, di ba? Lagi natin yun naririnig. Pero, parang totoo din minsan, no, na kapag okay na ang lahat, kapag feeling natin wala na tayong problemahin, doon pa lang talaga nare-reveal ang tunay nating pagkatao. Kapag dumating ang increase, lumalabas kung sino talaga ang sinasandalan mo. May mga taong malakas mag-pray kapag may problema, pero kapag meron ng provision, tahimik na.
Faithful sa church kapag nangangailangan, pero nawawala kapag busy na at blessed na sa lahat ng mga bagay. Luke 16:11, so if you have not been trustworthy in handling worldly wealth, who will trust you with the true riches? Kapatid, question, kapag sinagot na ni Lord ang prayer mo, babalik ka pa ba sa Kanya? Amen? Kapag na-promote ka na, magsuserve ka pa ba? Kapag dumami na ang blessings, lalalim pa ba ang surrender mo sa Diyos? Sana nga po ay gawin natin. Pero minsan nakakatakot na sabihin, Opo Lord, ibigay mo lang sa akin to talagang blessing na to. Minsan, ibigay mo lang sa akin tong amount ng perang to, Lord, akong bahala. Nung nandyan na, nasa na? Nawawala bigla. Ang sakit nun para sa Lord. Lord, ibigay mo lang tong trabahong to. Talagang magsisipag ako sa ministry. At lalaki pa yung tithes ko. Ang nangyari, parehas nabawasan. Di ba? Huwag mong hayaan na ang blessing ang maging dahilan. Yung blessing na ang tagal mong pinagpray, ang blessing na ang tagal mong inilapit sa Panginoon para magkaroon ka ang maging dahilan para kalimutan mo siya. Mga kapatid, God is not just preparing blessings for you. He is preparing you for the blessing. There was a company called Enron sa US po. In the late 1990s po, ito pong company ito, yung talagang sinasabi na pinakasikat. Sobrang yaman, sobrang successful. Paulit-ulit silang tinatawag na America's most innovative company. Billion-dollar profits, employees nila, feeling nila, nakaset na sila for life. Na kahit anong mangyari, dahil nasa Enron sila, secured na ang kanilang buhay. If you work for Enron, parang wala ka nang dapat ipag-alaala sa kahit anumang mga bagay sa buhay mo. People were saying, hindi na to babagsak. It's too big to fail. Enron is the future. From the outside, everything looked perfect. Pero itong hindi nakikita ng lahat. Sa likod ng awards, sa likod ng confidence, sa likod ng success, may tinatago sila. Hindi totoo lahat ng numbers. May mga utang na tinatago, may mga profits na nasa papel lang pero hindi pala totoo. Hindi totoong pera, hindi nila alam na hindi alam ng mga tao sa paligid nila na ganun pala kalalim ang tinatagong sekreto ng Enron. Pero instead na aminin nila, pinagtakpan pa nila ito. Instead na mag-slow down, nag-pretend sila na okay lang ang lahat. Hindi isang malaking kasalanan ang nagpabagsak sa Enron. Maraming maliliit na compromises. Konting lie dito, konting shortcut doon, konting okay lang yan kasi successful naman. Hanggang sa dumami, lumaki, hanggang sa hindi na kayang itago. At isang araw, bigla na lang, boom. Halos overnight, bumagsak ang Enron. From $90 per share sa ang kanilang shares to halos wala na, halos libre na lang ipamigay ang share. Thousands lost their jobs. People lost their savings. May mga taong akala nila secured na ang future nila. Nagising na lang sila na wala na pala ang lahat. And history now remembers Enron hindi bilang innovative, kundi bilang one of the biggest corporate failures ever. Church, ito pong Enron ay hindi nag-collapse dahil kulang sila sa pera. Hindi rin dahil mahina sila. Bumagsak sila dahil tumigil silang magsabi ng totoo. They didn't lose money first. They lost integrity first. Hindi unang nawala yung mga pera, kundi ang unang nawala ay integrity nila. Church, this is why blessing can be dangerous. Kapag okay na ang buhay, kapag okay na ang lahat, madali nang mag-relax, madali nang mag-justify, madali nang mag-compromise. Kasi parang pera-pera na lang ang lahat. Kasi parang kayang-kaya mo na ang lahat. Success gives you options. Comfort gives you excuses. Sabi sa Luke 16:10, balikan ko po, ang tapat sa maliit
tapat din sa marami. Kung hindi ka faithful sa maliit, hindi ka magiging faithful sa malaki. And if you are waiting for something great, you know God is preparing you for something great. Act big now. Act big now. Huwag ka nang magpaligoy-ligoy pa. Huwag ka nang, bitawan mo na yung mga bagay na nagde-delay. Bitawan mo na yung mga reason kung bakit hindi matuloy yung blessing na iniintay mo pa from the Lord. Mga kapatid, kahit mga blessing ay testing ng God. Kaya i-check natin ang ating heart. Let me ask you, bilang individual, kapag blessed ka na, magiging honest ka pa rin ba sa Panginoon? Diba, ang daling sabihin, yes, kaya ko. Pero, pag nandyan na, really, will you still be honest kung sa maliliit na bagay nga na meron ka ngayon, pinapalagpas mo? Yun nga maliliit na mga konting bariya lang, konting bagay lang, konting problema lang, mali na agad ang nagre-resort ka na agad sa maling desisyon. How can you expect yourself na maging tapat sa Panginoon sa mas malalaking mga blessing? Kapag successful ka na, accountable ka pa rin ba? Kapag gumagana ang buhay, lalalim pa rin ba ang surrender mo sa Diyos? Because failure doesn't always start with lack. Ang failure ay hindi nag-i-start lagi dahil kinulang or may pangangailangan na hindi natin makuha. Madalas nagsisimula ito sa unchecked success. Yung mga successes natin na hindi natin nabantayan. Yung mga blessing na akala lang natin, blessing lang talaga. Hindi natin ito nakita as testing din pala ng Panginoon. Success without integrity destroys from the inside. That's why God tests us in blessing. Not to take it away, but to protect us from being destroyed by it. Ayaw ng Diyos na i-bless ka niya, tapos yung blessing na yun ang magiging dahilan para magkaroon ng distraction sa buhay mo, especially sa spiritual life mo. Ayaw ng Diyos na bigla kang payayamanin ng Diyos, tapos dahil ng yaman na yun, bigla ka na lang tatalikod sa Kanya at bigla ka na lang magugulo ang buhay mo. So we trust God. We surrender to God. At ibibigay natin sa Kanya ang lahat. Amen? Kaya, dito natin makikita si Jesus Christ. Jesus Himself was offered shortcuts when He was tested by the devil. Provision without obedience, power without surrender, glory without the cross. Diba, alam ni Jesus Christ kasi nung mapapako siya, pero alam mo yung hirap nun ha, yung alam mong ipapako ka, tapos I have the choice na mag-reign over sa world nang hindi na ako namamatay sa cross. I don't care kung maliligtas sa mga tao or hindi, pwedeng ganun ang isipin niya, pero He remained faithful sa Kanyang mission. He chose obedience, He chose truth, He chose the Father. And because He passed the test, He can help us pass ours. Kapatid, kung nahihirapan ka sa test ng buhay mo ngayon, masyadong ang daming problema, ang daming pagsubok, ang daming kong pinagdaraanan, you can come to Christ. He who perfected the tests, He who perfected the exams, siya na nagtagumpay, siya din ang magiging pag-asa natin. Alam ko mahirap, lahat tayo dumadaan sa mga pagsubok. Kung ikaw ay nasa pit, ikaw ay nasa prison, or ikaw ay nasa palace na, kapatid, manatili kang faithful sa Panginoon. Tayo pong lahat dito ngayon. Palakpakan natin naman. Tayo pong lahat ay manalangin. Father God in heaven, we thank you, O God, for this wonderful reminder, O God, for your message for today, O God. Lord, opo, masarap pong i-expect na maraming blessing na parating. Masarap isipin na we are prepared for greatness. But God,
The responsibility, O God, is very heavy, O God. At Lord, kung palalagpasin namin ang mga bagay na ito, O God, kung sa maliliit na bagay na meron kami right now, O God, ay nafe-fail ka na namin, O God. Nafe-fail na namin maging faithful at maging tapat sa iyo, O God. Lord, paano kami magiging deserving, O God, sa mga pagpapala, O God? Lord, patawad po sa mga pagkakataon na kinakalimutan ka namin. Patawad, Panginoon, sa pagkakataon na feeling namin kami ang may hawak ng buhay namin. Patawad, Panginoon, sa mga pagkakataon na feeling namin dahil ang dami naming talents, ang dami naming alam, ang dami naming resources, O God, ay kaya na naming tumayo sa aming mga sarili. And Lord, we tend to neglect the character, O God, na dapat meron kami, O God. Lord, patawad, O God. And we thank you, O God, for your grace every day na patuloy mong binibigay sa amin, O God. Thank you for being so loving, O God. Lord, alsin niyo po ang pride sa aming mga puso. Alsin niyo po ang yabang sa aming mga puso, Panginoon. Alsin niyo, Panginoon, ang mga bagay, O God, na humihila, Panginoon, ang lies, O God, yung aming pong mga petty sins, O God, na tinatago, O God, tulungan mo kami ma-overcome, O God. Lord, at sa anumang mga pagsubok ang aming kaharapin or anumang seasons, O God, na aming napaglagyan mo kami, Panginoon, kung kami ay nalulugmok sa pit, O God, kami ay waiting in the prison and we are celebrating in the palace, O God. Lord, hayaan mo na manatili kaming faithful sa iyo, Panginoon. At patuloy naming makita ang purpose ng lahat ng ito, Panginoon. Lord, kami, Panginoon, ay magiging pagpapala ano man ang mangyari, O God. Hindi namin titingnan palagi ang aming mga sarili or kung anong makukuha namin, kung anong mapapala namin, O God. But Lord, alam namin, O God, ang buhay namin, O God, ay para na sa iyong glory, ay para na sa iyong purpose, O God. Kaya kami magtitiwala, O God, at mananatiling tapat sa iyo, O God. Lord, sa maliliit na meron kami, O God, we will act big. I-embrace namin, O God, yung identity namin sa iyo, O God. Yung future na nakalaan para sa amin, O God. Mamumuhay kami, Panginoon, magsuserve kami, Panginoon, at ang aming paglilingkod, ang aming pagmiministry, Panginoon, ay talagang i-align namin, hindi sa kung sino kami ngayon, kung anong meron kami ngayon, O God, kundi, Panginoon, kung sino ang aming Diyos na aming pinaglilingkuran. Kaya samahan mo kami at magpakahayag ka sa aming mga buhay. At hayaan mo, Panginoon, kagaya ni Joseph, O God, kapag kaharap na namin ang mga, pagka binalik mo kami doon, O God, sa mga tao, O God, na naging part para kami mapunta sa pit, O God, masabi namin na inalaw mo yon for our good. Masabi namin at maging thankful kami, O God. Kayanin namin, O God. Kayanin ng mga puso namin, O God, na i-accept na ang lahat ng yun, Panginoon, ay dahil isa kang mabuting Diyos. Salamat, Panginoon, sa iyong katapatan, sa iyong pag-ibig, sa iyong napakalaking grace, O God, na patuloy mong pinapakita sa amin. Sa iyo po namin ibinabalik ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Life nowadays in the Philippines isn't always easy. Alam po natin yan. Medyo mahirap ang buhay. But still, ang dami pong blessings. Ano po? Easy, daily expenses, tuition fees, bills, and sometimes unexpected events like typhoons, earthquakes, floods, or yung mga pagtaas po ng presyo ng bilihin that make it seem difficult to save, much less to give. Pero kahit ganito po, God's word reminds us that He is still our provider. Even when we feel we don't have much, God can multiply what we offer with a willing and faithful heart. Nandyan po yung test of dependence. Ano po? Kasi alam natin, dependent tayo sa Lord because He will be providing for us. Ilan po dito yung may puno ng chiko sa bahay or sa mga kapitbahay? Na-observe niyo po ba? Parang may mga napapansin ako dito, parang marami din dito sa San Pascual. Lately po kasi, yan ay isa sa mga, yung chiko na yan,
ay napagtuunan ko ng pansin, I suggested this fruit sa mga HE students ko because they will be proposing title for their research. Kasi yung mga binibigay nila sa akin is very common. So, naalala ko itong chiko. Ang chiko kasi napansin ko, hindi ko siya masyadong kinakain. Ako mismo. So, pag New Year, dahil mabubulok lang siya, hindi ko na rin binibili. Hindi na nga siya halos binebenta kasi pinapamigay nga, ayaw pa nating tanggapin. Minsan may nagbibigay sa akin, gusto niyo po ng chiko? Sabi, hindi na. Kasi naman, mabubulok lang, wala kasing kumakain. So sabi ko sa mga bata, gawin niyo ito, turn this into something, into a product na makukuha natin yung mga health benefits niya. Ano po? Kasi nabubulok na lang siya, nalalaglag. Kung napapansin ninyo, parang nabibigyan ng, nawawala na ng worth. Hindi natin napapahalagahan. Ano po? So, maganda, ma-utilize siya at ma-enjoy ang health benefits niya. Ganyan din po kasi sa buhay natin. May mga bagay na tayo na nasasayang, hindi natin napapahalagahan. Minsan, ang pagbibigay ay parang ganyan din. Kailangan ng pananampalataya at pagtitiwala na gagamitin ng Diyos ang ating iniaalay. Sabi nga po lagi sa Malakay 3:10, bring the whole tithe into the storehouse that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room to store it. This verse reminds us that giving is not just about money. It's about trust and obedience. So, alam naman po natin na ang tithes ay 10% ng ating kita. Hindi po ito bayad, kundi pagbabalik sa Panginoon kung ano ang kanyang ibinigay. Kaya nga po, test of obedience siya. It's God's command na ibalik natin yung 10%. And test of integrity. Kasi tayo lang naman po nakakaalam kung magkano po ang 10% na ating kinikita. Ano po? So sabi po sa Leviticus 27:30, a tithe of everything from the land, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. Kaya ang pagbabalik po ng ikapo ay banal na gawain. Sabi din naman po sa Proverbs 3 verses 9 to 10, honor the Lord with your wealth, with the first fruits of all your crops, then your barns will be filled to overflowing. Alam naman po natin na mataas ang presyo ng bigas, ng gasol, ng kuryente, pamasahe ngayon. Pero kahit sa gitna po ng inflation, we choose to honor God first. Kapag natanggap na po natin ang sweldo, bago pa man ang lahat ng gastusin, we set aside our tithe. That's faith in action. Bukod po sa tithes, meron tayong offerings. Ito po yung kusang loob na pagbibigay bilang pasasalamat. Minsan maliit lang po ang ating kayang maibigay. Parang extra kita lang po sa online selling o pamasahe na hindi nagamit. Pero kung ibinigay natin ng may kagalakan, God values it greatly. At sabi po ni Jesus sa Luke 6:38, give and it will be given to you. A good measure, pressed down, shaken together, and running over will be poured into your lap. For with the measure you use, it will be measured to you. Kaya ang pagbibigay po ay nagbubunga ng masaganang balik. Kaya may po tayong blessings. Ano po? Meron din naman po tayo, syempre, building fund. Alam naman po natin ating pinagpe-pray na makabili tayo ng lupa, eventually makapagpatayo ng bigger sanctuary. Kasi po, syempre, we're aiming for a greater number of souls na masisave natin, madadala natin sa ating church. Ano po, kung nakikita natin, ito po ay special na pagbibigay para sa bahay ng Diyos. Kung nakikita natin yung mga construction, yung mga chairs, sound system, everything po na nakikita natin dito, lahat yan po ay may halaga. Parang sa sariling bahay lang natin. Gusto natin maayos at maganda. Ganun din po dito sa church. When we give to the building fund, we're not just investing in bricks and cement. We're investing in the spiritual legacy of our children and grandchildren. At sabi po sa Deuteronomy 14:22-23, be sure to set aside a tenth of all that your fields produce each year.
Eat a tithe of your grain, new wine and olive oil, and the firstborn of your herds and flocks in the presence of the Lord your God, at the place he will choose as a dwelling for his name, so that you may learn to revere the Lord your God always. Ngayong panahon po ng pagsubok sa ekonomiya ng Pilipinas, let's declare our trust in God. As we give our tithes, offerings, and building fund, we are saying, Lord, you are our provider. So tayo po ay magbigay. Atin po ipag-pray. Maraming salamat, O God, sa araw nito, O Lord. Maraming salamat sa mga kaloob nito, Panginoon. Ito nga po isang proof ng inyong goodness sa buhay namin, kung gaano niyo po kami pinagpapala. It's our proof of our obedience sa inyo, Panginoon, ng aming dependence, O Lord, at aming integrity, Panginoon. Dalangin ko, Panginoon, na hipuin niyo nga po ang puso ng bawat isa, Panginoon, para patuloy po kaming ma-honor kayo, Panginoon, sa pamamagitan ng mga blessings na ito, Panginoon, na ibinigay niyo sa amin, Panginoon. Dalangin ko, Ama, na kayo nga po, Panginoon, ang magbigay ng knowledge and wisdom sa mga taong ginagamit niyo, Panginoon, para maghawak nito, Panginoon, at nawa magamit nga lang po ito, Panginoon, sa ikago-glorify ng iyong pangalan, Panginoon. At nawa, Panginoon, ibigay niyo nga po ang desire ng bawat isa. Sila po ay magkaroon ng trabaho, makamit nila po, Panginoon, ang promotion, O God. At marami pa pong blessings, Panginoon, para sila po ay makapagbalik po sa inyo, makapagbigay, Panginoon. Ma-honor kayo, Panginoon, sa inyong kabutihan sa aming buhay. Kaya naman, Panginoon, maraming salamat po na walang hanggan. Ang papurit, pagsambat, pagdakila ay binabalik namin sa tayong pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Lagi po nating ipinapanalangin ng mga bata para po sila ay lumaki, maging mabait, magalang, lalo't higit ay magkaroon sila ng banal na pagkatakot sa Panginoon. Lumago ang kanilang pananampalataya sa God. Yan. Purihin po ang Panginoon sa buhay ng mga bata. Napakadami ng
mga bata, pag naglakihan po, lalo na po tayong walang mauupuan. Doon po sa hulihan ay talagang napupuno po. Ayan, napakarami. Sila po ang susunod na henerasyon ng ating church. Yan. Yan. Sabi nga po dito sa Kawikaan 22:6, ituro sa bata ang daang dapat niyang lakaran at hanggang sa paglaki di niya ito malilimutan. Tunay nga na kapag sila ay patuloy na natuturuan ng salita ng Panginoon, sila po ay lalaki na mabuting bata, magalang, mababait. At patuloy na sila ay susunod pa sa ating mga henerasyon na sila dito kukuha ng mga song leader, pastor, ayan, napakadami. Yan, i-stretch po natin ang ating mga kamay para po ating may panalangin ang ating mga bata. Hallelujah. Purihin ka, O Diyos, purihin ang iyong dakilang pangalan. Hallelujah. Opo, Panginoon, tunay nga po, Panginoon, na ipinapanalangin po namin ang mga batang ito upang sila, Panginoon, ay patuloy na matuto ng iyong mga salita. At i-remind mo po sa mga batang ito ang tunay na pagmamahal mo sa kanila, Panginoon. Patuloy silang magkaroon ng pusong mapagmahal sa iyo, O God. At patuloy silang maging mabuting bata, magalang, lumaki na may banal na pagkatakot sa iyo, Panginoon. At patuloy na sila, O God, ay makapagsalita ng tunay at katotohanan lamang na nanggagaling sa iyo, O God. Panginoon, nilalapit po namin ang mga batang ito, O Lord. Ilayo mo po sila sa anumang sakit at karamdaman. Lumaki sila na may malalakas na immune system, Panginoon. Ganon din po ang mga batang nag-aaral. Nawa, Panginoon, pagkalooban mo sila ng knowledge and wisdom. Nawa, Panginoon, pagkalooban mo sila ng katalinuhan, Panginoon. Mag-excel sila sa kanilang pag-aaral, Panginoon. Tulungan mo sila na maging mabuting bata sa bawat buhay nila, O Lord. At ganoon din po ang mga teacher na nagtuturo sa kanila. Nawa, Panginoon, patuloy mo silang pagpalain, bigyan ng kalakasan, bigyan ng mahabang pasensya, Panginoon, bigyan ng knowledge and wisdom upang makapagturo sila ng maayos sa mga batang ito, Panginoon. Bigyan mo ng pagmamahal sa mga batang ito, O God. At nawa, Panginoon, ano man ang desire ng kanilang puso, ipagkaloob mo po sa kanila, O God. Hallelujah. Tulungan mo po kami, Panginoon, na masikaso ang mga batang ito. Ganon din po ang mga magulang. Bigyan mo po sila, Panginoon, ng kalakasan upang maalagaan po nila ng maayos ang kanilang mga anak, Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa mga batang ito. Tunay nga, O God, na nasa iyo ang kariyan ng mga batang ito, Panginoon. Kaya patuloy na i-remind mo sa kanila na mahal mo sila, Panginoon. Huwag mo silang pababayaan, Panginoon. Pagkalooban mo sila ng kalakasan, ng katawan, immune system, at ilayo nga po, Panginoon, sa kanilang mga sakit at karamdaman, O God. We declare healing, Panginoon, sa mga batang may mga sakit at karamdaman. We declare healing in Jesus' name, O God. Hallelujah. Muli, Panginoon, sa iyo po namin nilalapit ang mga batang ito. Ikaw, Panginoon, ang maghari sa kanilang buhay. Kaya naman, Lord, maraming salamat. Ito po ang samot dalangin namin sa tanging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen, Lord. Dito, Brother Bong. Ayan, naniniwala po tayo. Alam niyo po, nakakatuwa sa ating iglesia, kabahagi tayo sa kanilang pag-work sa ibang bansa. Dahil alam po natin, ito po ay isang pagkatawag din ng Panginoon. Ang Diyos ang pumili sa bawat trabaho, bawat bansa na kanilang pinagtatrabahuhan. At nananampalataya po tayo at naniniwala na si Brother Bong po at 10 po ng ating mga kasamahan, mga tatay, na nag-a-abroad po ay sinugo ng Panginoon upang gamitin, upang maging asin at ilaw ng kanilang mga workplace, sa kanilang mga workplaces. So, di po, tayo po tumayo, tayo manalangin sa Panginoon. Iunat po natin ang ating mga kamay kay Brother Bong. Salamat, Lord, sa oras pong ito. Alam po namin, Panginoon, na napaka ganda na makita na ang aming mga kapatiran na nag-a-abroad ay may kabahagi ang aming iglesia din, Panginoon. Salamat, Lord, dahil alam po namin, Lord, ikaw po ang pumili sa Kanya upang makasama
doon sa company na kaniyang pinagtatrabahuhan. At ito po ay hindi isang aksidente. Lord, gagamitin mo siya. Patuloy mo siyang bibiyayaan ng wisdom. Bibiyayaan mo siya, Panginoon, ng favor. At tunay nga, Lord, katulad ng mensahe ngayon, Panginoon God, Lord, ang kanyang integridad ay patuloy na magiging dahilan upang ang kanyang mga kasamahan sa workplace niya, Panginoon, ay makakilala rin sa iyo, Panginoon. Gamitin mo siya, Panginoon, mightily, at ilayo, Panginoon, sa anuman pong mga sakit karamdaman, sa anuman pong gawa at kilos ng kaaway, Lord, protectionan mo po siya. At anuman po ang mga challenges niya sa workplace niya, Panginoon, Lord, hinihiling po namin ang iyong favor, Panginoon. Hinihiling po namin, Panginoon, na ikaw din ang magbibigay, magdudulot sa kanya ng increase, Panginoon. At tutulungan mo siya na paano po ito i-handle, O God. At Lord, dalangin po namin, dalhin mo siya sa kanyang workplace, Panginoon, sa bansa ng kanyang pinagtatrabahuhan ng safe and sound, Panginoon. At kami bilang iyong iglesia, Panginoon, God, ay patuloy, Panginoon, na nagagalak dahil alam namin, Panginoon, na gagamitin mo siya, God, sa bansang ito, Panginoon, lalo na sa company na kanyang pinagtatrabahuhan. Ingatan mo din ang kanyang family na iwan niya dito pansamantala. At patuloy, God, na mararanasan nila ang mga blessings na ito na tunay nga, O Diyos, dahil sa iyo, dahil sa kanilang paglilingkod, dahil sa kanilang pagtatapat sa iyo, Lord, patuloy po, aani sila ng pagpapala na nagmumula po lamang sa inyo. Kaya Lord, salamat po, maging kay Brother Michael na nakalis last Tuesday, Panginoon, or Wednesday, Lord, salamat. Dahil alam namin, Panginoon, na ikaw rin po ang mag-iingit sa kanya, Lord God, sa mga kasamahan namin, Panginoon, na nasa ibang bansa. Kaya Lord, sa iyong pinakamataas na papuri at pagsamba, samahan mo po, Panginoon, ang aming kapatid na ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Magpapatuloy tayo sa paglakad. Amen? Sa pagtakbo. At sa ating pagtakbo, we will take ground. Sa bawat aapakan ng ating mga paa, ay dala-dala natin ang liwanag na nagmumula sa Panginoon. Amen? Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. You are God from the outset, powerful and created. You saw us here before you called the stars and the earth to existence. You are God, you are holy. History is your story. You was and is and you forever will be. God, you live for your glory. So we will run all together, hearts aflame, with a fire that can't be tamed. Our God, all glory to your name. We will run, our surrender to bring you fame. Our desire that you be praised. Our God, all glory to your name. Jesus. You are God, you are freedom. You are God, you are freedom. Now within us, you are standing, for you conquered the grave and delivered on the promise. So we will run together, our hearts aflame, with a fire that can't be tamed. Our God, all glory to your name. We will run, our surrender to bring you praise. Our desire that you be praised. Our God, all glory to your name. We will run all together, our
your name. So worthy to be praised. So we will run together with hearts aflame, with a fire that can't be tamed. Our God, all glory to your name. We will run, our surrender to bring you fame, our desire that to be praised. Our God, all glory to your name. We will run, all together, our hearts aflame, with a fire that can't be tamed. Our God, all glory to your name. We will run, our surrender to bring you fame, our desire that you be praised. Our God, all glory to your name. Yes, Heavenly Father, isa lamang po ang aming desire na ibigay sa iyo ang lahat ng glory. Ibalik sa iyo, Panginoon, ang lahat ng papuri, pasasalamat. Hindi lamang, Panginoon, dahil ikay napakabuti sa amin. Hindi lamang dahil sinasagot mo yung aming mga panalangin. Hindi lamang dahil, Panginoon, pinupuri ka namin, hindi lang dahil sa mga miracles na ginagawa mo sa buhay namin. Pinapupurihan ka namin, Panginoon, sapagkat ikaw ang Diyos namin. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Ama. At hawak mo ang aming mga buhay, O Diyos. Tunay na ikaw ang makapangyarihang Panginoon. Hallelujah. At hindi sapat, Panginoon, yung mga awitan namin, yung mga sayawan namin, yung pagtataas namin ng aming mga kamay. Pero tanging ito ang may pagkakaloob namin sa iyo. At alam namin, Panginoon, na kahit kulang ang lahat ng ito, natutuwa ka sa iyong mga anak. Sapagkat ang lahat ng papuri na ito ay nanggagaling sa aming mga puso. Itinataas ka namin, Panginoon. Mga kapatid, muli nating papurihan ang ating Diyos, Ama. Hallelujah, hallelujah. Hindi kami magsasawang purihin ka, O Diyos. Hindi kami magsasawa na itaas ang iyong banal na pangalan. Hallelujah, hallelujah. Glory, glory to your name alone, O Father. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. At salamat, Panginoon, sapagkat muli pinaalala mo sa amin na lahat ng nangyayari sa aming mga buhay, ito ang kalooban mo upang lalo kaming lumakas, upang lalo kaming mas maging malapit sa iyo. Na kung yung mga pagsubok na dumarating sa amin, sa mga times na nandun kami sa pit, nandun kami sa prison, o nandun man kami, Panginoon, sa palace, ang lahat ng mangyayari sa aming Panginoon, ito ay kalooban mo. Kaya ninanais namin, Panginoon, na sa iyo lang kami susunod upang yung nais mo rin ang mangyari sa aming mga buhay. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming hubugin para matanggap namin ang mga pagpapalang inihanda mo para sa amin. Patuloy mo kaming ihanda, Panginoon, upang kayanin namin yung lahat, hindi lamang mga pagsubok, kundi lalong-lalo na yung mga new grounds na ipagkakaloob mo sa amin para sa taon na ito. Umaasa kami at dinedeclare namin, Panginoon, na ang iyong mga anak dito sa CCFI SBB ay magiging matagumpay sa banal mong pangalan, O Diyos. Sapagkat ikaw ang aming Diyos, ikaw ang aming Panginoon, at sa iyo kami aasa sa buong buhay namin, O Diyos. Hallelujah, hallelujah. Salamat, Panginoon, sa mga anak mo na ginamit mo sa oras na ito, nangaral ng iyong banal na salita, sa mga anak mo na nag-lead ng worship, sa mga anak mo na nagpaupo sa amin, nag-guide sa amin, sa mga anak mo, Panginoon, na nandun sa likod ng mga cameras, O God, at hindi nakikita dito sa stage, maging doon sa mga nagtuturo sa bata, Panginoon, pagpalain mo sila, Panginoon, nakikita mo ang kanilang heart. At ito'y nais nilang ipagkaloob sa iyo, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga gawain, ang lahat ng kanilang ministry, sapagkat mahal na mahal kanila, O Diyos. Maging ang mga anak mo, Panginoon, na umattend
Pagpalain mo rin sila, Panginoon. Nakikita mo ang kanilang mga puso, nakikita mo ang kanilang mga pangarap sa buhay, nakikita mo, Panginoon, at alam mo, naririnig mo ang kanilang mga panalangin. Ipagkaloob mo sa kanila ang lahat ng ito, Panginoon. Pero, O Diyos, hayaan mo na maging handa muna ang bawat isa sa amin para sa pagtanggap ng lahat ng pagpapalang ito. At nangangako kami, Panginoon, sa iyo na hindi kami mahihiwalay sa iyo. Anumang pagkakataon ng dumating, anumang circumstances, anumang mga season shifts na ito, anumang Panginoong mga blessings na dumating sa amin, hindi kami hihiwalay sa iyo. Bagkus, lalo kaming lalapit at yayakap sa iyo na aming Panginoon. Purihin ka, O Diyos, sa buhay ng iyong mga anak. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay sa Panginoon. Ano man ang heart's desire mo, hilingin mo sa Kanya na patuloy siyang kumilos sa buhay mo, dinggin niya ang mga heart's desire na yan. Sige, taas natin na mataas ang ating mga kamay. Church, let the word of Christ dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. And whatever you do in word or deed, do everything in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon each and everyone. And all God's children will say,